Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, maganda umaga sa iyo. Batiin lang natin yung kinasal mo. Remember kung saan tayo nagkakilala? Yes. Dahil Canada. sila ay Canada. nagkaroon na ng supling doon sa Calgary in Canada. If you recall, si attorney, ito po'y dalawang abogado. Si attorney Ryan at attorney Eliza. Chua. Sa kanilang firstborn, si baby Rafa. Sa Calgary, maligayang bati sa inyo. Tuwan-tuwa din si William at si Yoli sa kanilang unang apo. Maligayang bati po sa inyo and congratulations. Congratulations Yes. po. And God Brad bless Ted, you. utang natin sa kasal ng mag-asawa na yan, ba tayo nagkakilala? Oo nga At eh. may daily Ba't ba Brad tayo ngayon. nagkakilala Thank you pa? so much, Ted. Hoy! Oo nga, matagal-tagal na pala yun. Oo. Hello po sa inyo sa mga nanonood sa atin sa Calgary in Canada. Ang mga tsuhing ko kapatid ni Papa. Kasi Nandyan nananahimik sila, ako malamig dyan. eh. Lumapit sa akin to Oy, eh. di yun ang isa sa pinakamagandang araw ng buhay mo. At meron tayong Pastor Jeff ngayon araw-araw. Ano yun eh? Sunset wedding? Oo. Yan. Saan yan? Saan? Nung meron pang Manila Bay. Ay, Yes. wala na. Kasi ngayon, reclamation na eh. Wala Diba, nang Brad view. Jeff? Yes, naalala ko yung Brad Ted. Isa kang ninong. Kapitapitagang ninong sa kasal na yon. At ako naman Bihira ay ako isa. magninong actually. Ayoko na nga eh. Oo. Piling-pili nga Parang ang huli mga na- inaanak huli na nito. iyon eh. Oo. May kumukuha sa akin ng ninong. Sinasabi ko naman, diretso na hindi no ako pwedeng makapunta dyan eh. At least nagsasabi ka. Opo. Kesa Hindi dun sa ko iba na oo, pinaasa. tas wala naman. Pero yung iba din Oo. nakakaintindi eh. Ay, ganun. Mahirap naman yung ganun. Oo. Hindi na lang. para Salamat, baga- Ted. At pinagbigyan mo yung mag-asawa na yun. Hindi. Hindi, totoo Hindi nga yun. din. Hindi nga kasi ano ho eh. Sa akin naman, may Kaya gusto totoo lang po magninang. kasi- Ayoko naman pumayag dahil Gastos. nagtampo din. Mahirap din pag ganun, no? Meron naman mga ganun gusto kong magninang sa'yo. Oo. Ikaw naman gusto kang kunin, hindi na po pwede sa'yo. Kasi sinasabi ko, alam mo, kakakuha niya ng ninong sa akin, hindi ako nagiging groom eh. Nagkaroon ng sumpa. Kaya umabot ka na sa kota. Yun ang- Tumodo yun ka ang na. joke dun May eh. point. May point. Oo nga. Ha? So if ever, Brad Jeff, hindi mo masakit yung may joke yun eh. pag best man, okay lang. Kasi hindi ninong Anong best joke man. doon, Brad Ted? Anong joke yun? Ha? Hindi nga daw kasi siya makahanap ng bride, kakaninong niya. Kala Puro mo ninong, edad ninong, na. ninong. Oo, may Bata point. pa yan. Bata pa yan So, si Ted. alam na ni Erwin, best man ka na lang daw kung sakali. Best man ka na lang niya. Akala ko hanap ka ng bride dito, wag na po. Aray ko po. Lakas ng tawa ko. Oh, Okay, sige. Brad. Salamat na Wala marami. pa, hindi pa nagsisimula. Eto na, bago matapos ang araw natin, Pastor Jeff, anong maganda balita natin today? Yan, may 7 minuto pa ako. Unang-una, ang dami nagpapabate dahil nakatuning sa mga probinsya nila sa Karamutan, Villasis, Pangasinan. Happy birthday, Jimson Mencias. Kapatid niya si Charlene. Of course, si Tatay Dominador at Nanay Priscilla. Thank you so much po for tuning in sa Ted Filon. Nasa fans club mo to, Ted, dahil mga super seniors. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang sarap na nakapagbakasyon yung karamihan sa kanilang probinsya. May mga balikbayan din tulad ng aking barkadang, excuse me po, si Alan Legado ng Sariaya, Quezon. Meron silang reunion ngayon. So Alan, thank you for tuning in. Yung magulang na si Rachel, Jasmine at Jessica, Ronnie, Imelda Legado. Although marami po nagdiriwang ng Kapaskuhan, may kasiyahan, again po, realidad po ng buhay, may mga challenging po yung naging Paskong dumaan. First time wala yung mahal nila sa buhay, or this year nawala ng trabaho. Ngayong taon na to hindi buo yung pamilya dahil naghiwalay ang magulang. Pero ika nga, Christmas is a season of hope. Pero saan nga ba nang masusumpungan yung pag-asa na yan at tila bagang taon-taon na lang umaasa tayo pero parang mailap. Sabi sa Romans 15 verse 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him." Very short lang po ito. May mga tao naghahanap ng hope. Kadalasan, saan ba tayo nakaangkla? Maring iba bumigay na, sana na lang. Kung sakali lang, sana all, bahala na, di ba? Pero ito pong Romans 15 ay hindi wishful thinking. Ito po isang panalangin. Ito po isang prayer. Hindi ito tungkol sa self-confidence, kundi tungkol po sa God of hope. Sabi, may the God of hope. Ito po may source. Ang hope ay hindi galing sa circumstances, hindi galing sa gobyerno kung sino nakaposisyon, hindi galing sa ekonomiya ng bansa, hindi galing sa sariling kakayanan. Ang hope ay may pinanggagalingan at sabi po ni Paul, God Himself. Hindi sinabi ni Paul, may your situation change. No,
may the God of hope. Kung mali po ang source, mahina po ang hope. Pangalawa, sabi po, fill you with all joy and peace. Hindi po konti, hindi some, but all. Hindi po na ma-manufacture tong peace na to at joy kung hindi po connected sa source. Katulad po ng puno ng mangga, papaya, anumang puno na bunga. Kung hindi po connected sa puno, okay, hindi po mamumunga yung mga branches. Ang tanong, kanino ka ba connected o saan ka ba connected? Sa nakaupo ba sa gobyerno? Paano yan pag hindi na naka-position after 6 years? Paano pag sila na iniimbestigahan? E di, paano ngayon yung bunga mo, yung hope mo? Laglagan na lang, di ba? Maging state witness ka or something. So point number 3, hope grows through trust. Ang galing na sinabi ni Paul dito, as you trust in Him. Hindi po automatic ang hope. Ito'y lumalago habang nagtitiwala tayo. Kaya yung mga automatic na pag-asa, nag-invest ka nung eleksyon, ito may pag-asa negosyo ko dahil nakaupo siya ngayon, hindi po tatagal yan kasi po, trust is the channel, hope is the result. Parang ilaw na naka-plug po sa saksakan, hindi yan sisindi kundi po nakasaksak dun sa outlet which is the source. So as you keep trusting, as you stay connected, patuloy po magliliwanag ang pag-asa ng buhay. Kaya ang tanong, bago ako magdasal, saan ka ba nagtitiwala ngayon? Kay God ba? Sa sarili mo? Sa nakaupo sa gobyerno? Saan ba? Sa pera mo sa bangko? Kanino o saan ka naka-angkla yung tiwala mo? At pangalawa, do I trust Him only pag madali? Pero paano pag na-challenge yung trust na yan? Patuloy ka bang kakapit? So again po, final summary, hope as a source, si God. Fruitfulness is the fruit of connectedness. At pangatlo, hope grows through trust. Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Yan ang dasal ko sa inyo ngayon. Lord, maraming salamat na Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng pag-asa. At hindi mo lang kami pinupuno ng konti, ng sakto, minsan zero. Hindi. Litro, 1.5, 2.5 liters, Lord. Pinupuno mo kami, nag-uumapaw kami ng joy at hope. Dahil alam namin, Lord, as we trust You, nabibuild lalo yung aming pag-asa. Kaya, Lord, tanggalin mo, Lord, yung mga isipin namin na nasa tao, pag-asa namin, nasa bangko, nasa negosyo. Lord, ang pag-asa namin ay sa iyo lamang, sure na nakaangkla at sure na hindi mawiwindang. Salamat, Lord, sa Paskong nagdaan at sa mga bagong taong pa, Lord, na mga araw na i-spend pa namin. May our hope be anchored in You alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aming napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi, Lord. Lalo po ang kanyang kalusugan. At alagaan niyo po ang mga tulad ni Tatay Lito. At ang amin pong nakapanayam, nakasambahay, na araw-araw po nagpapagal din si Nanay Melanie. At lahat po ng mga taong ang galaw sa mundo ay patas. Lord, bless them more. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. Sige, so next week ay patapos na ang taon. And hopefully din, Brad Jeff, may mga aral tayo na mapapakinggan para naman sa ating pong looking forward. Yan. Moving on sa ating pong bagong yugto ng ating buhay. Praise God po sana kung tayo po'y pahintulutan pa ng Panginoon na mabuhay hanggang sa susunod na taon. Amen. Your will be done. 52 weeks in a year, Brad Ted. Tayo walang pahinga rito. Alright? Kaya tayo'y natutuwa sa pagkakataon na binibigay. Nalimutan ko lang dalhin yung iyong libro, Brad Jeff. Nandito ba yon set? Yung kanyang libro? Meron tayo ditong libro eh. O sige, Yes, Brad Ted, sa iniwan ko Monday sa'yo na lang. dyan. May promote natin yung libro ni Brad Jeff. O, kung saan ba maaari makabili niyan, Brad? Brad Ted, yung sinulat natin devotional, yung Jesus Said devotional ay available po sa worshipgen.com. Yung Gen Generation. Worshipgen.com. I-deliver po sa bahay nyo. Sa mga OFW nakikinig sa atin, sa YouTube, nasa Amazon po siya. Type nyo lang, Jesus Said, Jeff Eliscopides. I-deliver po kahit saang lupalop ng mundo. Ang libro natin, nakaprint po yan or digital kung nasa Amazon. Available po yan. Okay, sige. So, salamat na marami, Brad. And we'll catch you on Monday, Brad Jeff. Pasalamat lang ako si Ching Benito. Ino-overhaul yung motor ko ngayon para ride tayo next year. Ching at si Jessie, ang kanyang may bahay. Thank you so much sa pag-alaga sa aking motor. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Okay, so serving the people nga. Brad Jeff nga po ngayon pong Friday morning.